Kinu-question ngayon ni Pangulong Aquino ang pagbibigay ng parole kay dating Batangas Governor Antonio Leviste. 6 na taon kasi ang minimum sentence niya, pero nakalaya na siya matapos lang ang 4 na taon at 5 buwan. Naungkat din ang di manoy paglabas-masok ni Leviste sa kulungan na nadiskubre noong 2011. Bukas naman daw ang dating gobernador na i-review ang kanyang parole. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, dahil daw dun sa tinatawag na good conduct time allowance o yung mga deductions dun sa kanyang kabuuang sentensya, kabilang na rin daw yung panahon na ginugol niya sa Makati City Jail habang dinidinig yung kanyang kaso, ay nabuno na raw ni Batangas o dating Batangas Governor Antonio Leviste yung kanyang kabuuang minimum sentence na 6 years kahit pa mahigit 4 na taon lamang yung kanyang inilagi sa piitan. Ayon naman sa isang criminal litigator na nakausap natin kanina, may mga pagkakataon daw talaga na nabibigyan ng parole ang isang preso kahit pa hindi pa niya nakukumpleto ang kanyang minimum sentence. Well, nagulat ako na bibigyan siya ng parole. Mismong si Pangulong Benigno Aquino tila hindi kumbensido sa pagpapalaya sa convicted killer at dating Batangas Governor Antonio Leviste. Batid naman daw ng Pangulo na dumaan sa proseso ang application for parole ni Leviste bago ito naaprubahan. Pero tila may ilang katanungan ang Pangulo. Pasabihin na natin may letter of the law na nasunod, meron yung tinatawag na spirit of the law. No? At yun ang gusto kong ma-review ng gusto. Umaga nitong nakaraang Biyernes nang matsyempohan ng media si Leviste sa labas ng maximum compound ng New Bilibid Prison. Ang pakikisama ng mga lalaking taga sa panahon. Opo. At ang pagtulong. Taong 2009 nang hatulang guilty si Leviste sa pagpaslang sa kanyang long-time aide na si Rafael de las Alas. Depensa ng dating gobernador, self-defense ang nangyaring pagpatay. Alinsunod sa The Indeterminate Sentence Law sa ilalim ng revised rules and regulations ng Board of Pardons and Parole, maaaring aprubahan ang parole ng isang preso kung mapatunayang hindi na siya isang banta sa lipunan. Pero hindi dapat bababa sa 1 taon ang maximum sentence ng preso at hindi habang buhay na pagkakabilanggo ang hatol sa kanya. Hindi naman maaaring mag-apply ng parole ang mga preso na napatunayang may diferensya sa pag-iisip, nakaapila pa ang kaso o kaya naman ay may pending pang criminal case. Alinsunod din sa batas na dapat bunuin muna ng isang convict ang minimum sentence bago siya maging eligible for parole. Sa kaso ni Leviste na may minimum sentence na 6 na taon, 4 na taon, 5 buwan at 1 araw lamang ang inilagi niya sa piitan. Pero paglilinaw ng Bureau of Corrections, nabuno na raw ni Leviste ang minimum sentence. Tinitingnan din daw ang edad at pagpapakita nito ng mabuting asal sa piitan. Ayon sa isang criminal litigator na nakausap ng GMA News, may mga pagkakataon daw talagang hindi nakukumpleto ang minimum sentence. It is possible that a convict could be granted parole. It has happened before, although maybe we could not say that that is the normal occurrence. You do not have to limit yung eligibility for parole sa minimum na 1 degree. Within that 1 degree that is already below the actual penalty, no? You could even go, if the circumstances warrant. Pero tanong ni Pangulong Aquino, Para magiging good conduct yung nasa labas ng piitan habang nagsaserve ng sentence. So hindi ko maintindihan bakit makukonsider man lang. tinutukoy ng Pangulo ang natuklasang paglabas-masok ni Leviste sa piitan Mayo taong 2011. Nagbitiw pa nga sa pwesto ang nooy Director ng Bureau of Corrections na si Ernesto Jokno dahil sa kontrobersya. Sabay sinibak naman ang 5 pang opisyal nitong taon lang nang nagdesisyon ang DOJ na may naganap na grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the interest of service sa pagbigay nila ng sleep-out privileges kay Leviste. Pero ang kasong evasion of service of sentence na isinampa kay Leviste, ibinasura na ng Makati Regional Trial Court. At this point, I see no basis for me to say or for me to conclude that the board did not act above board. Right? In passing upon that such application for parole. As far as the board is concerned, the board is in good faith and they have done it to the process. Sa isang statement, sinabi ng kampo ni Leviste na iginagalang daw nito ang opinyon ng Pangulo at bukas daw ang dating gobernador sa panukalang i-review ang kanyang parole.
Jessica, bilang isa sa mga kondisyon ng kanyang parole nitong si dating Governor Leviste ay nagtungo siya sa may Lipas City Parole and Probation Office sa Batangas para magpa-drug test at negatibo naman daw yung naging resulta nito. Samantala, magsusumite naman ng opisyal na paliwanag ang DOJ kay Pangulong Aquino tungkol sa pagpapalaya kay Leviste. Jessica. Cedric, clarification lang. Itong binigay na parol kay Governor Leviste, presidential parol ba ito? Hindi, Jessica, ito ay desisyon ng Board of Pardons and Parole, Okay. Jessica. Itong pagkaka-approve sa in-apply na parole ni dating Governor Leviste, Jessica. Okay, so tama, may karapatan nasa lugar itong paghingi ng clarification o pagtutol ni Pangulong Aquino dito sa ibinigay na parol sa kanya dahil yung under ito ng DOJ, ang DOJ under the Office of the President. Tama? Tama yan, Jessica. Mismong si DOJ Secretary Laila De Lima yung nagsabi na a prerogative yan ng presidente na ipa-review yung naging decision nga dito sa pagbibigay ng parol. Although, Jessica, mabanggit din natin, nakausap natin nga kanina itong si Attorney Coronel at ang nabanggit niya sa atin, yung seemingly pagda-doubt ni Pangulong Noynoy Aquino dito sa decision na ito na pagbibigay ng parol, posible raw na magkaroon ng risk na ma-question kumbaga yung confidence ng Pangulo doon sa ahensya na DOJ na alam naman natin na appointee niya itong head na ito. Lalong-lalo na kung halimbawa pagkatapos itong review na ito ay lumabas na meron ng anomalya doon sa pagkaka-approve ng parol ay baka raw magkaroon ng repercussions o mag-reflect doon sa confidence ng Pangulo sa DOJ, Jessica. Okay, dun ba sa pag-grant ng parol kay Governor Leviste, ini-specify ba explicitly doon kung ano ang basis nito? Bakit siya binigyan ng parol kahit na dapat pala 6 years no bago siya palayain, 4.5 years pa lang o wala pang 4 years and 5 months pa lang. Yung kanyang inilagay sa preso, binigyan na siya agad ng parol. Yes, Jessica, una nang naging explanation dyan ng Bucor nung pagpapalaya sa kanya last week ay itong tinatawag nga na good conduct time allowance. Kasi kumbaga pagka nagpapakita ka ng magandang behavior doon, nagiging maganda o positive yung kumbaga yung influence mo doon sa mga kasama mo sa piitan, nagkakaroon ng deductions yan sa total na sa case ni dating Governor Leviste ay 6 years na minimum sentence. So kung susumahin daw to plus yung kanyang panahon na iginugol sa loob naman ng Makati City Jail during the trial ay umaabot na raw ito ng minimum na 6 years. So technically talagang eligible na daw siya for parole, Jessica. Okay, so nasunod naman yung proseso. But then again, very fundamental yung question ng Pangulo ngayon, no? Paano siya nag-qualify for good conduct when at some time in the past nakitang labas-masok siya sa kulungan? Yun ang tanong ngayon. Alam mo, Jessica, isang malaking palaisipan niya kung bakit naitanong ni Pangulong Noynoy Aquino na kung bakit hindi naging basis itong di umano ay paglabas ni dating Governor Leviste sa piitan noong 2011. Considering kahit si Secretary Laila De Lima o yung DOJ o yung Board of Pardons and Parole, alam nila na yung kaso ng evasion of sentence dito kay dating Governor Leviste ay binasura ng Makati RTC. So siguro maganda itanong yan sa mga susunod na araw kung bakit ito pa rin yung nasa isip ni Pangulong Noynoy Aquino, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.